problema kasi dito, lumalabas din nga po dun sa mga balita, paano kung manghuhuli tayo ng mga overloaded na mga sasakyan, kapag rush hour naman, kulang na kulang yung mga sasakyan. Paano naman yung mga commuters na i-take into consideration po ba ito? Opo. Ang pinaka-ano naman po natin main goal po natin dito, ang sabi nga po ng ating secretary, yung safety po ng ating passengers. While we understand po, naintindihan po natin yung ating mga mananakay na mga publiko katulad po nila, ako po ay sumasakay din po sa public utility vehicle. Siyempre gusto ko rin pong makauwi agad-agad. Pero wag po sana natin maikompormiso yung ating pong safety dahil mas malaki pong problema kapag po ipinilit natin makauwi tapos may pumutok yung gulong or kung ano man po dahil po nga sobra-sobra na yung sakay ng isang bus o ng isang jeep. So, Mm. we will coordinate, makikipag-usap po kami sa FRB kung saan po makikita natin na blatant po yung mga overloading, ibig sabihin po kulang nga po yung pong pampublikong sasakyan dito. Kakausapin po namin sila kung ano pong maaring magawa para ma-solve yung problema without compromising the safety of our riding public. While we appreciate naman po yung effort na ma-ensure yung safety ng mga commuters, but the thing is, kulang po yung sasakyan. So kung sinimulan na po natin yung pagpapatupad at panghuhuli po dito sa mga drivers na nag-a-accommodate ng mga sobrang dami ng pasahero, pero paano nga po makakauwi, especially during rush hours, kung hinihintay pa po natin ng tugon kung paano susolusyonan nito? Habang hinihintay po yun, paano? Opo. Opo, Ma'am Maricel, kung mapapansin niyo naman po sa isang ruta, yung ibang bus or jeep hindi naman po punong-puno. In fact, Mm. hindi nga po kahit po yung mga nakaupo hindi rin puno. So, it's just that maari pong yung isang nag-overload na bus or jeep ay nauna doon sa bus stop. Kaya po nagsakayan yung mga tao. Kaya nga po ang aming mo pakiusap ay may susunod naman po diyan, na pampublikong sasakyan na maari niyo pong sakyan. Dahil Oo. kung makikita niyo po, hindi naman po lahat nag-o-overload na parang sardinas talaga eh. Yung iba po Mm. halos walang laman. Maaari pong na-traffic 'yan dito sa along the route na traffic kaya po hindi muna nakapunta kung saan marami po ang tao. Mhm. Pero ano po ba yung maikukonsidera natin na overloaded na sasakyan? Kasi halimbawa sa isang jeep na sampuan ang kasya, paano natin masasabi na OA na, napakadami na nung mga sakay? Yung isang sabit ba considered na yun as overloaded? Ay opo, kasi Hmm, hindi naman po allowed ang sumabit sa mga ito po if you're talking about traditional jeeps po. Hindi naman yes. po allowed 'yon sumabit. Napakadelikado po no'n. Mm, mm. Kung mapapansin niyo po, along Marcos Highway, nabanggit po ni DJ Chacha na taga Marikina siya. Marami po diyan. Ako Kasi po yung taga diyan, Marikina. Si ay, Mase po, Ma'am si Maricel. Tita Mase, Oo. oo. Oo, kasi taga dyan na area rin po ako eh. Hmm, Diyan din po ako sumasakay. Kung ang gagawin po ng mga jeepney drivers diyan, dahil alam din po nila na bawal. Kapag hmm, may nakasabit po, pag may nakita silang mga enforcers po, sasabihin nila, baba muna kayo. mm, Baba kayo diyan, mm, hindi sila aandar hanggat nakasabit po kayo. Otherwise, mahuhuli po sila. As mm. regards naman po sa mga bus at sa mga modern jeep po, allowed naman po ang standing allowed naman po ang mga standing based on existing rules ng regulation ng LTFRB. Ang tinitignan po natin dito po, yung pong wala na pang safe space ang mga pasahero na halos magkapalitan na po ng mukha kapag gumalaw po na hindi na nga po gumalaw yung mga pasahero, yung pinto po hindi na po maisara dahil nga po andyan na yung mga pasahero. Yan po yung mga kino-consider po natin na mga sardina. Kaya Mm. uhulihin po natin.